Hindi ko ma-imagine kung ano o saan nang gagaling yung tapang ni Claire Castro. Hindi ko ma-imagine kung ano yung tingin niya sa sarili niya. Imagine, Yusek lang siya. Tapos, binira o binara ni Yusek Claire Castro yung sagot ni John Vic Remulla patungkol nga sa pagsasabi ni Chavit Singson o panghihikayat sa mga kabataan na sumali sa protesta. Yung sabi ni Chavit Singson, sumama yung mga kabataan magprotesta sa pamamagitan ng hindi pagpasok sa mga paaralan. Okay? Pakinggan nyo, napakaganda daw. So, si Jose Claire Castro, sobrang taas ng tingin niya sa sarili niya na kayang-kaya niyang barahin yung sagot ng secretary ng DILG. Alam naman natin na si Boying Remulla, na kapatid ni John Vic Remulla, ay ayaw kay Claire Castro. Parang chipipay, parang ganun yung sabi ni Boying Remulla. Ngayon, nung sumagot itong si John Vic sa isang tanong ng reporter, nung sumagot o hindi naman tinatanong si Claire Castro sa issue na yan, ay sumingit siya. Nag-voluntary siya, mga kababayan, para barahin lamang yung secretary ng DILG. Grabe yung kapangyarihan ni Claire Castro. Panoorin nyo to. Mamamangha talaga kayo sa apog ng Yusek Claire Castro na to. Another question, nawagan si Chavit Singson nitong weekend sa mga kabataan na lumabas at sumama sa rally para makita, maramdaman ng... I don't know, no? Sinabi ba ni Chavit Singson yun? Pero ang pagkakatanda ko kasi, napakinggan ko yung press con niya na yung paraan ng mga kabataan ay wag nang pumasok sa paaralan. Kasi ang sabi ni Chavit Singson, wag nang sumali sa mga rally-rally yung mga kabataan kasi delikado, mapapahamak lang sila, di ba? Yun naman yung sabi niya. O pakinggan natin to. gobyerno yung disgusto. May impluensya ba yung panawagan niyang yun sa nangyari kahapon? Siguro siya lang makakasabi nun, hindi kami. And we're happy that he asked the youth to come out kasi ayun nga. No, to come out? Hindi eh. Ang sabi niya, wag na kayong sumama doon. Magulo lang yun, gulo. Mapahamak lang kayo. Yun yung natatandaan ko. Please correct me if I'm wrong. Pero yun yung natatandaan ko talaga. Sabi lang niya, wag na lang as a sign of protest, wag nang pumasok muna sa eskwelahan. Wag nang mag-aral muna. Parang ganun, di ba? Ang purpose na to air their grievances. Safe to say that the president heard what was going on. Then he heard the grievances of the people and he is acting swiftly to correct everything. A institutional change that he wants to do is in the process of being done. Di ba yung matatawag na inciting to sedition? Hindi ba daw matatawag yun na inciting to sedition? Yung paghihikayat ni Chavit Singson, di ba? Pakinggan. Hindi naman. Panawagan na. Ang sabi niya, hindi naman. Hindi daw matatawag na inciting to sedition. Ang imbita lang naman siya na pumunta sa rally. Hindi siya nag-imbita ng mga kabataan na pumunta sa rally. Ang sabi niya, huwag nang sumama sa rally. As a sign of protest, wag nang pumasok sa school, wag nang mag-aral muna. Di ba ganun yun? Hindi niya man sinabi na ipabagsak ang gobyerno o patayin ng may patay na tao. Hindi naman. Di ba? Hindi naman daw niya sinabi na pabagsakin ng gobyerno o kaya may patay na tao. Ngayon, puntahan natin si Yusek Claire Castro. Mas mataas pa siya sa secretary, guys. Pakinggan, ha? Secretary John Vic Remulla, Secretary Henry Aguda, and PNP Chief General Natatis Jr. Kanina dito dapat tatanggap na siya ng tanong muna. Pero bumira na siya, guys. Walang tanong. Hindi tinanong sa kanya to, ha. Nag-voluntary. Bumira. sa tanong patungkol kay Chavit Singson, ang gusto po ng Pangulo ay managot. Ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot sa... Di ba kasasabi lang ng secretary ng DILG na hindi naman yun inciting to sedition? Wala naman yun. Kasi hindi naman siya nang hikayat para pabagsakin ng gobyerno. Wala naman siyang sinabing
patayin, gargarin yung isang tao, yung leader ng bansa. Wala naman, di ba? Ano pinagsasasabi mo dito, Claire Castro? Sinabi na nga ng wala eh. Tapos, dapat tong panagutin lahat. What? So, kinukontra mo yung sinasabi ni John Vic? Tuloy nga natin to. Marahas na nangyari. Iilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa Tingnan nyo to Makikiusap daw siya. Siya daw yung makikiusap. Apaka-powerful talaga, no? Pakiusap ba to? O pag-uutos, Claire Castro? pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Rimulya, kay Acting PNP Chief General Natartes Jr., and of course sa DOJ, na Ano? Anong gusto mong ipakiusap? Para sa akin, pag-uutos to ha. Yun yung interpretation ko. Para lang mas polite yung pagkakasabi niya. Tayo na po ang nakikiusap. Hindi. Utos to. busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Di ba? Hindi yun pakiusap eh kasi may particular ka na tao. Yun yung tinanong kay John Vic kanina. Nasabi niya, wala naman. Hindi naman to hindi naman inciting to sedition to. Pero siya, gusto niyang makiusap. Gusto niyang makiusap na imbestigahan si Chavit Singson. Di ba? Ang pakaliwanag. Hindi ito pakikiusap. Ito ay request o baka ito ay isang pag-uutos, Claire Castro. Huwag ka ngang ganyan. Yusek ka lang. Wag. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad. Ano ba ang sinabi niya? Please lang guys. Kasi ito talaga yung natatandaan ko. Hindi niya inakit. Walang siyang inakit na pumunta sa rally. Ang sinabi niya, uulitin ko ulit, wag na munang pumasok sa eskwela. Wag nang sumali sa mga rally-rally kasi delikado, masasaktan lang kayo, mapapahamak lang. Mas maganda daw na at mas safe pa na. Wag na lang munang pumasok. Yun yung sabi niya. Ano pinagsasasabi niyo dito? Upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. Di ba? Yun yung sabi ko eh. So wala siyang kinalaman sa mga nagrarally-rally dyan. Walang inciting to sedition dyan. Walang gulo. Ang gusto nga niya, peaceful eh. Yun nga yung paraan eh, para maging peaceful eh. Ikaw mismo, sinabi mo mismo. Nanghikayat siya na huwag mo nang pumasok sa paaralan. So, wala namang doon kasi mas peaceful nga yun eh. Kesa naman sila punta dyan na magbato-bato ng kung ano-ano. Tapos ang ini-insist mo dito parang nagdala ng kaguluhan. What the? Pinagsasasabi mo? At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. Yung mga korap. Anong gustong... Ayun nyo bang mawala yung mga korap? Ang gusto ni Chavit Singson, sabi niya, hanggat hindi bumababa yung mga korap. Anong mga taong gusto nilang pababain? Parang may insinuation ka na si Chavit Singson, ang gusto niyang pababain yung amo mo. Yung Bongbong Marcos. Kasi alam naman natin eh, kalaban na ni Singson si Bongbong Marcos kasi budol nga yung Bongbong Marcos na yan. Ano bang utak yan, Claire Castro? Hindi naman kami pinanganak kahapon na para yung tutumbukin mo dito. Ang gustong palabasin ni Chavit Singson ay pababain si Bongbong Marcos. Grabe. Hanilet. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. Totoo naman. Revolusyon para sa korupsyon, ayaw mo? But hindi ko maintindihan sa administrasyon na to na yung mga tao
na gustong tumulong para malutas itong korupsyon at mapanagot yung mga tao na sangkot sa korupsyon, mawala yung korupsyon sa gobyerno, ay kontra kayo ng kontra sa mga taong yun. Bakit? Di ba dati kontrang-kontra ka kay Mayor Magalong? Kontrang-kontra ka? Bakit? Kasi anti-Duterte ka lang. Propagandista ka lang talaga. So, dapat maimbestigahan ito? See? Gusto niya. Kanina, nananawagan lang. Nakikiusap lang siya. Ngayon, anong word na ginamit niya? Dapat na maimbestigahan. Dapat. Gawin ninyo kasi, sabi ni Claire Castro, dapat maintindihan. John B. Cremulya, Chief PNP, inuutusan kayo ni Claire Castro, ni Yusek Claire Castro, na imbestigahan si Chavit Singson. Ano ba yan? Ang kapal din talaga ng pagmumukha mo, ano? Grabe. Yusek. Tapos sasabihan mo yung mga sekretary at mga chief PNP dyan na dapat imbestigahan ninyo itong mga to. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo din, ano? Upang malaman kung siya ay maaaring makasuhan ng inciting to sedition. Wala nga. Sinabi na nga na hindi naman inciting to sedition kasi hindi naman siya ng angkit o sumigaw na pabagsakin ang gobyerno o may gurgurin na mga tao. Kasasabi lang ng sekretaryo, hindi daw ito inciting to sedition. Pero ikaw mismo, sabi mo, imbestigahan mo ito, John Vic. Chief PNP, imbestigahan mo ito. Kasi baka po pwedeng maging inciting to sedition. Sinabi na maliwanag di ba? Hindi Pero ipinipilit mo pa rin Mas mataas ka ngayon sa sekretary. Na kung mag-usap-usap nga kayo. O ayun, wala na. Ang kapal talaga ng pagbumukha mo, Claire Castro. Saan ka ba humuhugot ng lakas ng loob? Saan ka ba humuhugot ng kapangyarihan? Sino ba yung nasa likod mo? Sino ba yung nagmamando sa'yo? Bakit parang feeling mo untouchable ka talaga? Na kayang-kaya mong utos-utusan yung mga taong mas mataas sa'yo. Sa bagay, ini-interpret mo nga yung mga sinasabi ng presidente. Yang mga sekretary pa kaya? Kayang-kaya mo yan, utusan mo lang. Kanina request, nakikiusap. Ngayon, dapat na imbestigahan. Kahit na sinabi na hindi ito inciting to sedition. Grabe, kapal ng mukha mo